Paano ba magbaklas ng cylinder head at block ng ating mga motor? Sa video na ito mga bro ay magta-top overhaul tayo ng makina ng XRM125. At kung bago ka pa lang sa aking channel mga bro ay paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa sunod pa natin na mga videos. Alright? KRYJ Moto DIY. Okay mga bro, ang una nating gagawin ay tatanggalin natin yung cover. Yan ang tinatawag mga bro na timing cup. Babaklasin natin yan mga bro para makita natin ang timing mark. Tapos mga bro ay ito namang cylinder head cover mga bro. Cover sa timing sprocket mga bro. Nandun sa kabila yung bolt, flange bolt. Yan mga bro, babaklasin natin yan para makita natin ang timing mark ng timing sprocket. Yang may bilog mga bro, yan ang kanyang timing mark. Tsaka dyan mga bro, may timing mark din dyan, yung may letter T. Ikutin lang natin mga bro, tapos hanapin natin ang timing mark na T. Dapat mga bro, yung timing mark na may nakatatak na letter T sa may magneto ay tatapat dyan sa may guhit na yan mga bro. Yan, ganyan mga bro. Itapat nyo lang dyan mga bro. Yang guhit na yan mga bro, yung linya ay dapat nakatapat sa mark ng crankcase. Pagkatapos ay yung timing mark na yan, yung may bilog ay nakatutok doon sa marka ng cylinder head o naka-align yung dalawang mark na yan mga bro. At para masiguro natin ng maayos mga bro ay baklasin natin ang tappet cover mga bro ng intake at exhaust para makita natin ang rocker arm at ang kanyang clearance. Dapat mga bro ay nagagalaw yan mga bro, yung dalawang rocker arm. Ganyan mga bro, dapat mayroon siyang side play. At dito naman sa exhaust mga bro ay dapat ganon din, dapat nagagalaw at may side play mga bro. Sa kanyang sitwasyon mga bro ay siguro 100% tayo mga bro na nasa timing na ang ating ginawang pag-timing mga bro. Pagkatapos ay baklasin natin ng tensioner mga bro para hindi tayo mahirapan magbaklas ng timing chain at timing sprocket. At para mahugot natin ang cylinder head mga bro ay babaklasin natin ang mga nut dyan. May mga washer yan mga bro, yan. Apat na washer. Tapos yung nasa gilid, dalawang nasa gilid mga bro ay yung stud bolt. Tapos tulak nyo lang ang timing sprocket, tapos makakalas na yan mga bro. At pwede na nating mahugot ang head mga bro. Hila lang konti mga bro, dahan-dahan, tapos mahuhugot na yan mga bro. Ganyan. Tapos yung chain guide sa ibaba mga bro ay pwede na nating tanggalin yan. At ang chain guide sa itaas mga bro, yung tinutulak ng tensioner ay dyan lang yan mga bro, hindi natin mahugot yan. Pagkatapos ay pwede na nating hilain palabas ang cylinder block. Dahan-dahan mga bro, may mga dowel pin dyan. Hindi naman basta-basta nahulog ang mga dowel pin mga bro.
Tandaan nyo lang kung saan nakakabit yung mga dowel pin mga bro. Katapos ay sisikwatin na natin ang lock ng piston mga bro. Yan, ligwat-ligwat lang mga bro. For safety purposes mga bro ay lagyan nyo ng basahan yung butas dyan mga bro sa crankcase para hindi mahulog at papasok ang lock sa loob. At tulak nyo lang yung piston pin mga bro, tapos lalabas na yan. Ganun lang mga bro, kung paano ito baklasin at i-timing mga bro. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. Alright!